Nako, hindi na ho nakapagtimpi itong si former Ombudsman Samuel Martires doon sa mga tirada nitong si Boying Remulla sa kanya. Anong secret decision dito sa video na to? Hindi lang ho ang paliwanag nitong si former Ombudsman Samuel Martires ang ating sasalansalin. Pati yung mga ebidensya ating ilalabas kaugnay doon sa pagiging fake news nitong si Boying Remulla. Mga kababayan, privilege speech nitong si Senator Joel Villanueva ang ating papasadahan dito sa video na to, na kung saan ilalabas ho ang mga kapiknyusan nitong si Boying Remulla noong sinabi niya na secret decision daw yung pag-dismiss sa mga kaso nitong si Senator Joel Villanueva. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Eto na nga mga kababayan, ito ngayon ang napakainit na usap-usapan sa mundo ng social media. Etong sagot nitong si former Ombudsman Samuel Martires doon sa mga tirada nitong si Boying Remulla. Ito, Martires Remulla, clash over Joel Villanueva dismissal order. Naku, yariho ito. Talagang magkaklas itong kasalukuyang ombudsman. Ito kasi Martires. Pero ang bago nating ombudsman meron lang ho talagang pagkamarites. Ito, retired ombudsman Samuel Martires has slammed his successor ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla for saying that his decision voiding the dismissal order against Senator Joel Villanueva in 2019 was a secret decision, emphasizing that it can be found on the system of the anti-graft body. Yun naman pala eh. Ano secret decision doon? Ito talaga si Boying Remulla. Yan ang problema pagka bida-bida. Ganyan na ganyan din ho yung si Boying. Nung tinatalaka yung issue nitong kay Pastor Kibuloy, kay dating Pangulo Rodrigo, nauuna yung dakdak eh. Diba? Ba't mo muna i-check yung system ng anti-graft body? Nandun pala yun. Pambihira. Oo eh. Kaya kayo nababanatan eh. Anong feeling na ma-hot water? Anong feeling na makuryente, Boying? Masarap ba? Okay lang yan. Madami-dami pang kuryente ang mararanasan mo. Ano siya eh, Trillanes 2.0. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, lagi yung nakukuryente yan si Trilibing eh. Parang pinalitan siya ni Pong. Siguro sa tingin ko dito, dahil ika nga, bakit nasa akin ang bola? Bakit nasa akin lahat ng attention ng social media ngayong mga panahon na to? Panigurado, bukas ng umaga, meron namang susulatan niya si Boying Remulla. Sa tingin ko, susulatan niya ulit yang si Tito Soto. Di lang ho natin malaman kung sino ang isasalansanin niya ngayon. Pero sa tingin ko, itong si Senator Jingo Estrada, sir, next ka na. Kasi nakapila kayo dyan eh, Senator Joel. O sa likod ni Senator Joel, si Senator Jinggoy. Kaya maganda-handa na kayo, Senator Jinggoy. Ay handa nyo ng mga dokumento para matusta nyo ulit itong ombudsman na to. Ito, in an interview in DZBB, Martires defended the reversal of Senator Villanueva dismissal, saying there was no probable cause for the said penalty as the signature of the lawmaker appearing on the documents were forged. Ibig sabihin, dinoktor. Naku, yan ang habang sinasabi natin. Ang tanong dito, Senator Joel Villanueva, kinasuhan mo na ba yung mga doktor sa iyong signature? Pambihira, oo. Yan ang Aquino style of justice. Pagka walang ebidensya, di gawad natin. Pagka walang mga dokumento, pagka walang nakapirma, di pirmahan natin. Ano lang naman yan kay Senator Joel Villanueva. Noong mga panahon na yun, malamang sa malamang, demolition job lang ho yan laban sa kanya. Tayo personally, dahil kapatid sa pananampalataya si Senator Joel Villanueva. Hindi ho tayo naniniwala sa mga aligasyon sa kanya. Personally hindi ako naniniwala kung ako tatanungin niyo. PH update, hindi ho tayo naniniwala sa mga aligasyon laban dito kay Senator Joel Villanueva. Una sa lahat, kung ang nag-akusa diyan o kung ang mga nagsasabi na kung saan nangurakot o kung ano pa man o dito kay Senator Joel, kung ang magpaparatang itong administrasyon na to, kung sino man ngayong mga panahon na to, ang ituturo nila dito sa usapin ng flood control project na to, magdalawang isip po kayo. Bakit yaan ang mga itinuturo nila?
Okay, gets ko na. 'Di ba? Meron palang history, ha? Mga may mahilig talaga sa mga may history tong administrasyon na to. Di na kayo nakontento kay Senator Jinggoy Estrada. Yung kay Senator Jinggoy medyo press-press pa eh. Meron pa ata siyang apela dyan sa Sandigang Bayan na kung saan kamakailan parang na-deny ho ata. Di ba? Ano yun? Nakaatang yun sa ulo nitong si Senator Jinggoy. Ano? Susunod ka ba sa amin? Hindi mo ba i-impeach itong si BP Sara? May kalalagyan ka sa amin. Ganun ho mangyayari dito mga kababayan. Pero sa tingin natin, hindi nagagana yung mga ganyang klaseng estratehiya, lalo na sa mga senador ngayon. Nakita ho nila kung gaano kawalang kawalang puso, kawalang pagmamahal sa bayan, etong mga nanggigipit sa kanila ngayong mga panahon na to. Alam nyo, kahit makulong yan si Senator, mabalik sa kulungan. Hindi tayo nagnanasa na mabalik sa kulungan itong si Senator Jinggoy. Hindi ho. Kahit na mabalik yan sa kulungan, sa tingin ho natin mga kababayan, lalo lang magagalit ang taong bayan. Kasi mantagin nyo, pinapakulong nyo yung mga sitting senator na kung saan talagang gusto lang kalkalin itong mga itong mga anomalya dito sa mga flood control na to. Senator Joel Villanueva, meron palang kinaso sa kanya noong mga naong ng panahon nitong si Panot. Diba? Ngayon na-dismiss na, binuksan pa. Ngayon, imbis na ito'y makatulong, ayun, nakuryente itong si Remulla. Ito, then Ombudsman Conchita Carpio Morales in 2016 dismissed Villanueva after he was found guilty of grave misconduct in connection with the alleged misuse of his Priority Development Assistance Fund, PDAP, during his tenure as SIBAC Party List Representative. Nako, Conchita Carpio Morales, yan ho ba yung nag-resign bilang ombudsman? Conchita. Naglalabasan na ho ang kanilang mga kabalinto na ang nangyari noong administrasyon nitong si Noynoy Aquino. Eto mga kababayan, eto. Oy, Boying Remulla, makinig ka. Para sa iyo itong mensahe na to ni retired Ombudsman Samuel Martires. Pabira, no? Opening salvo pa lang ho talagang tiklop na ho itong si Boying Remulla. Doon pa lang ho sa aba, sigurado, pagka nabasa ito ni Boying Remulla, babaliktad ho yung mama na yan. Aba, ha? Ay, hindi ko naman alam kung ano sikreto sa amin. Kasi mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Kapag yung kaso ay nare-release, napapasok yan sa system. So, nandun sa system na dismiss ko yun. Ang date ay July 19. Diba? Yan ang problema dito kay Boying Remulla. Imbis na i-check muna yung case management system, pinatawag niya lahat ng media. Nagpakuha ng ballpen tsaka papelo, sulat. Sulatan ko yan. Joel Villanueva, susulatan ko na si Senate President Charita dito. Kailangan mapatupad yung dismissal na yan ni Joel. Bigyan niyo akong papel, susulat ako. Maya pag upo niya sa lamesa niya, dismiss ang kaso. Anong dahilan ng pagkaka-dismiss? Ha? Ang dahilan ho yung mga kasong isinampa dito kay Senator Joel Villanueva saying there was no probable cause. Binasa ulit. Wala daw probable cause. Yung mga dokumento lumalabas daw na dinuktor. Sabi ni Boy, patawag niyo ulit. Patawag niyo ulit yung media. Ano kayo dito ulit? Bigyan niyo akong papel. Hindi ko na susulatan si Soto. Secret decision. Anak na Petro ng Garapata. Sakit ng ulo ko. Palakpakan natin to si Boy. Sakit ng ulo ko dito sa mama na to. Ibang level ho. Ibang level. Nung una, talaga siga siya. Patawag mga media. Desisyon ng dapat matanggal yan si Joel Villanueva. Susulatan ko si Soto. Linabas yun. Dismiss yung mga kaso, walang probable cause. Patawag ako. Hindi ko na pala susunod. Cancel yung papel tsaka ballpen.
parang merong saltik sa utak eh. Kakapatawag mo, maya-maya, ikakansel. Sakit mo sa ulo, Boying Remulla. Ito pa mga kababayan. Ito pa ang napakatindi sampal sa pagbumuka nito si Boying Remulla. Sinasabi ho niya, secret decision. O ano to? Secret decision daw. O Senator Joel, salansanin mo na itong bakulaw na ombudsman na to. Game. Mayroon pong naninira. Yan. Pilit na binabagsak, iniinsulto, at inaalipusta ang mga miyembro ng Senado. Maging ang ating pinakamamahal na institusyon. Yan. Let me set the record straight, Mr. President. At para po, mas madali, true or false na lang po tayo sa mga paratang. Yan, gusto ko yan. Yan isa sa mga paborito kong uri ng examination nung nag-aaral tayo. True or false? Dalawa lang. Ng pinuno ng pinakamakapangyarihang komite sa Kamara de Representantes, ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative na Zaldico. Unang paratang po sa atin, Ginoong Pangulo. Oh. May kaso daw po tayo sa ombudsman. True or false? Ang sagot, false. Ang pinag-usapan ng gawa-gawang reklamo noon, isang sulat po na mula sa ating opisina. Ito pong gawa-gawang reklamo noon ay katawa-tawa sapagkat ang ginamit po, kung po pwede po nating ipakita, na sa screen. Ay Comic Sans. Yan Comic po Sans, ang ginamit na font. Yung mga magagaling sa font dyan, yung Comic Sans daw yung ginamit. Comedy po. Ang letterhead po na ginamit ay Buhay Party List. Nako. Mr. President, the last time I checked, ang tatay ko po, hindi po si Brother Mike Velarde. Ngunit mahal ko po siya. Mismong NBI din po ay nag-certify. Forge, peke, ang pirma ni Joel Villanueva. Sana po maipakita natin sa... Bakit ayaw ipakita sa Joel? Baka kakampi ni Martin Romualdez, di Zaldico, yung mga na yan, yung mga nasa IT department na Senado. Bantayan yung mga yan. Screen yung pong mga binanggit ng representasyon na ito. And we are willing to wait kung hindi pa po ready, Mr. President. Yes, if there are technical difficulties, maybe we can suspend until... Sapagkat ayaw po natin ng walang resibo at ayaw natin ng walang ebidensya. Session suspended for 1 minute. Comic Sans na ginamit. Ultimo po, si King of Comedy, Dolphy, hindi po ginagamit yung ganyang font. At higit sa lahat, sana po makita natin yung dun sa taas, representative daw po ako ng Buhay Party List, Mr. President. Mr. President, ito po ay katibayan na noong mga panahon na yon, 2016 pa po ito, Mr. President, bago ho ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pine-persecute na po tayo, pinararatangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Yan. Dinismiss na po ito. Shout out kay Boying Remulla. Asan na yung sinasabi niya na na ang tag dito, secret decision. Ayun, nagpiprivilege. Ayun ang mga dokumento yung lalanda. Fake news na naman. Demolition job na naman para mabawasan yung mga senador na kokontra sa impeachment sa 2026. Kaya hanggat maaari, kung pwedeng dispatchahin itong si Joel, Jinggoy, si Escudero, didispatchahin yan, si Senator Bongo, lahat o sila, iisa-isahin yan. Nakikita na ho natin yung pattern. Diba? Senator Bongo, si Trillanes yan. Senator Joel, ang ombudsman yan. Ito si Senator Jinggoy, Sandigang Bayan yan. Meron lahat, itong si Escudero, Comelec yan. Lahat ho sila merong naka-assign na ahensya ng pamahalaan para salansanin sila. Diba? Hindi naman yan, hindi naman
secret, ano yan, secret narrative. Hindi kagaya ng sinasabi nito si Boying Remulla, secret decision. Yan, di secret narrative. Yan talaga ang narratibong nangyayari ngayon. Hindi ho bang pakita natin yung dinismiss na po? Pakita natin. Para kasama sa record ng PH update, di ba? Iba rin kasi pagka nasa record yan ng PH update, di ba? Mr. Ayaw President, 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito Yan. na ipinaparatang sa atin. 2019 po pala na-dismiss. Pambihira. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Yeah. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Yan. Mayroon pong naninira, pilit na ibinabagsak, iniinsulto, at inaalipusta ang mga miyembro ng Senado. Ayun na nga ho mga kababayan, yun ho ang ika nga konkretong mga ebidensya na kung saan fake news itong si Boying Remulla. Secret daw. Mismong nasasangkot diyan sa mga kaso, siya pa mismo ang nag-privilege speech. Hindi ho siya nagpa-interview kagaya ng ginagawa nito si Boying Remulla na dakdak sa social media at saka mainstream media. Ito ho, nasa record ng Senado. Kaya ang bilisan natin sa partikular na oras, araw, sesyon, o kung ano pa man yan, nandyan yung privilege speech na yan. Diba? Nasa website, lahat ho na dokumentado, hindi kagaya yung pagputak nitong si Boying Remulla sa social media at ang tag dito, social media at mainstream media. Diba? Patawag yan, patawag lahat. Yan, papel, sulat keso. Siga, no? Maya, sir, dismiss na ho yung kaso. Patawag ulit, patawag! Secret decision. Cancel yung papel tsaka ballpen, cancel. May ibang klase talaga to si Boying, oo. Ito na ho mga kababayan, ha? Dito na ho tutustahin ng mga mainstream media itong si Boying Remulla. Allegations that Claudio Bautista, Nako. the congressman from there, at that time, I think, siya pa yung congressman, is a beneficial owner of the construction company. Sir, kay Congressman Eric Yap, siya po ba ay, parang ngayon lang din naman talaga siya officially lumabas na pangalan? Ito po ba ay matagal na natin pinag-aaralan? Ano na po sir yung alam natin so far? Ano kasi yan, Eric, magkapatid yan Eric and Edvic Yap. Meron na kami nakuha transmittal ng pera from the AMLAC papunta kay Edvic Yap. Nako. So nakita namin may pattern talaga na meron talaga silang kinalaman sa mga kontrata kasi yung transmittal ng pera. Mag-ingat to kayo. Mag-ingat kayo. Pagka may transmittal ng pera, galing palakpakan ng show. Pagka may transmittal ng pera, nako, ebidensya yan. Pamira. Galing na ombudsman natin. Pero galing sa Diskaya. Oh, Yung nakita namin. Yan. Sige. Sir, ito po yung tinukoy nyo. Kaya ka na naman daldal ka na naman ng daldal na transmittal. Baka parang ano yan, yung kaso nitong si Senator Joel Villanueva. Amla ka na naman Yun. Oh. Ito yung one, magkano sir if you remember? 70 million. 70 million yan. Sabi, laki. The other one was not yet a congressman. Laki ho nun mga kababayan. Ha? Tayo ho, ika nga, marami sa atin. Kahit sa talang buhay natin, di ho natin makikita yung ganong kalaking pera. 70 million? Pambihira, oo. Isang transmittal lang, latagan mo kami ebidensya. Not a congressman now.
The other one is Salvador Plato, Yeah, Plato. Congressman from Bulacan. Yan. Yung kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Yan. Sir, ito ba yung bank-to-bank transfer? Bank-to-bank transfer. Sir, ano po yung pinatutunayan doon? Na ano nga, Natismosa itong si Boy. Na may connection, nagpadala ng pera. Yo. na they were enmeshed in the kasama Saka sa pagka nagpares kang ganyan, titingin ng ganyan. Oh. Nagsalita, tapos titingin siyang ganito. Pansinin niyo siya, para yung tipo delivery, kapani-paniwala. Titingnan niya lahat. Papaikutan niya, kung pwede pati sa likod. sila sa pagkilos ng kontrata. Yeah. Sila yung nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay yung kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Sir, may time period tayo nito. Kung around what year? Yung nakita ko noon, kundi 2020 and 2019, yung Edvic Yap from Diskaya. Si Ed Vicya po ang nagpadala sa mga Diskaya o Diskaya po? Diskaya nagpadala ng pera. On both, sir. On both. Yeah. Ganun din. Si Diskaya rin nagpadala. Sorry, I have the figures already. Sorry. So for the Davao Occidental case, No. 96.5 million pesos. Oh, okay, Davao Occidental na ho pala tayo. Basta mabanggit yung katagang Davao. Ay, hindi yung Ilocos Norte. Hindi yan. Hindi pwede yan. Davao. Yan. Para sa La Union, dalawang phases ng project worth 89. Ako, linalaglag ka na, Ortega, ha? La Union ba? Saan ba yung sa La Union? 0.7 million each, total of 179.5 million. Yan. 179.5 million. Pero split into two contracts worth 89.737 million each. Doon po sa respondents from DPWH, meron ba po bang incumbent doon? Yes. Meron. Meron, ha? Wala na sa DPWH. Parang lahat incumbent. Parang lahat ay currently nandun. So, nag-file na kami ngayon ng kasong to at magsisimula na rin kami ng dismissal proceedings against them. Kagaya nung ginawa natin. Ano yan? Kagaya Kasabaan ng- din namin ng ano yan? Ang daldal naman itong si Boying. Bida-bida masyado. Meron nung talagang ganyan. Nung hindi pa tapos yung punto ng isang nagsasalita, daldal ng daldal. Hindi ka pa makapaghintay na, ay, hindi ka lang. Mag-tiyag ka lang, pakinggan mo lang sinasabi. Kaya less talk, less mistake. Bihira, Investigation. Sige. May kilala akong ganyan, yung tipong lahat na lang alam. Lahat ng tanong, lahat alam. Kalahati pala tinuro mo lang. Bandang uli, wag ka mo tinuro. Ikaw natuturuan. Marami yung ganyan. Normal. Based on Republic Act 6713, para we may also file civil forfeiture cases. Yan. Sorry, kay Justice lang po. Justice, kumusta po yung case build-up natin? Are we planning po ba na mag-file din po sa Ombudsman, sir? Yung mga nakalap po nating ebidensya doon sa mga ginagawa ng case build-up. We won't file, they will be filing. They're assisting each other here. Relationship. Justice po, okay lang po. Sabi niyo po kahapon, next week po tayo po ay mag-live stream na ng ating po mga hearing. But Nako. today, aaralin niyo po ba? Ano po ba yung balak po natin? Lahat po ba ng hearings ay live stream o pili lang po muna? So we issued a statement this afternoon. Please refer to that. Cancel na. Cancel na daw ulit. Wala na daw ulit live stream. Ito talagang si Butchikik Ang bihira ako. Out already. Oh. Sir, for soundbite purposes, TV reporter po. We have to adopt rules of procedure regarding live streaming. So, in fairness to the parties that are going to attend, we have to have a rules of whether they consent. Pero nung hinanakaw nila yung pera natin, walang rules. Bulsa lang sila ng bulsa. Pero pag meron pa silang rules na nalalaman. Mga damuho na to. Or not.
So, Sakit, no? Sakit sa dibdib, it no? will take some time to do. Habang binubulsa nila, ini-enjoy nila yung pera na sambay ng Pilipino. Walang rules. Yung nagbibil yung mga anak nila ng 700,000 sa isang apunan. Walang rules. Yung hinahatid sa kanila yung mali-maliit ang pera. Walang rules. Pero yung iniimbestigahan na sila, rules of proceeding tayo. But, Labo. Bahala kayo dyan. that it should be done sometime. Sir, pag sinabi po natin na hihingin natin yung consent nila, kapag hindi po sila pumayag, hindi na po tayo mag-live stream. We are studying that. Ibig sabihin, wala talagang kwenta yung IC. pagka umayaw yung, alam na mayroong gugusto, lahat yan aayaw, natural. Justice, sorry to pose the question, pero regarding po dun sa live streaming, ito po ba yung sa pamamagitan po ng Facebook page, ng ICI, or government statement? Meron na ba silang Facebook page? Mabihira talaga, oo. That's technical, no? I don't know what the medium, but we will live stream. Ayun If pala, I may live just siya. add lang on the question earlier about yung filing. No? Ayun. I think Naku, ililihis na nitong si ano. Medyo mainit ho kasi yung live streaming. Ilihis mo na, Brad. ang alam niyo naman, DPWH is here to support the ICI. No? We are the ones providing the documents, all the information, especially on ghost projects, no, or very substandard projects like the one in La Union. Ngayon, ang napagkasunduan Tingin ko itong mga congressman na to, di na nakakatulog itong mga. po namin is pagka itong mga proyektong ito, na halimbawa itong La Union, itong Davao at iba pang mga proyekto na La Union, Davao. Ilang Locos Norte. Gagawa ng makikita natin to be either ghost or substandard, nakagigil. ang DPWH po will be filing the verified complaint para po mas mapabilis yung proseso, no? Para mas mapabilis at we will do away na nga, sabi nga ni Ombudsman, with the fact-finding Para wala ng step. validation. Yes, para Kasi wala may ng presumption of validation. regularity na lahat ng data Yes. nila. So yun po, this is meant to really speed up the filing of cases para, alam nyo naman, paulit-ulit sinasabi ng Pangulo natin na kailangan mabilis na talagang mapanagot yung mga dapat managot. And this will also speed up the efforts to get the money back, no? Na initiate na rin po ng ating ICI, ni Justice Andy, at ng ating Ombudsman. So, lang to, paraan para bumilis ang proseso, no? Para kumbaga less one step ito. Yan, less one step. How long it will take for PI? PI, well, 60 days should be a long time here. Kasi counter affidavit lang Ano yan yung hindi people initiative. Preliminary ang investigation. kailangan dyan eh. Counter Baka affidavit. malito kayo. Anong PI? Ba't na po? Kasi pagka narinig ng mga kababayan natin, naku, mag-people's initiative ba? Mag-isa si Boeing, nag-people's talagang Boeing Remulla na to. Sa bagay, kung hindi niya naman, kung hindi niya naman pinatawag yung Boeing. At susunatan ito siya, wala tayong pag-uusapan nga. Kaya palakpakan pa rin natin ang mga kabalbalan ito si Boeing Remulla. Affidavit lang. Kung hindi namin dadagdagan ng ebidensya yan, kung wala kami dadagdag, diretso na yan. Resolution na kagad yan. Yeah, no. Sir, tama ba? Sa si Boeing lang sasalansan yan. Kaya ni Boeing yan. Depende nga. Titingnan namin ng ang salary grades tsaka yung ibang allegations kung nasa jurisdiction ng RTC or Sandigan Bayan. May Vince po. Vince, may mga nakapila pa po ba tayong case na Madami. naisasagot? Madami po. Sunod-sunod na po ito, no? Alam niyo naman. 421 ghost projects. Sasabat na. Sasabat na naman. Boeing Remulla naman. Oo na, magaling ka na. Alam mo na lahat. Pero pagsalitain mo naman, Dick Gordon ka pa. Kaya pala nagkakasundo sila. Ang suspected natin na for Siguro, bigyan mo ng mic dyan si Boeing Remulla. Kahit 10 oras magsasalita siya dyan. Wala akong makakapigil sa kanya. 100 plus. Yan po, nakikipagtulungan na po tayo sa ICI kay former General Azurin at sa kanyang team. At tuloy-tuloy po ang ating pag-build up ng mga kaso. So, siguro sa mga, makikita nyo na sunod-sunod na po itong pagpa-file ng mga kasong ganito. Sir, ganun din po yung magiging proseso o unahin muna yung mga
Depende po lahat sa ebidensyang makakalap natin. No, depende lahat sa ebidensya. Itong silver wolves, baka dito namin pag-aralan kasi pag nakita namin yung connection with the persons of interest, Eric or Ed Vicyap, baka dito i-file sa Sandigan Bayan. Depende sa makita namin na connection. Sir, clarify lang po. Ito po yung mga case na pinafile nyo is for the interest of the taong bayan na mabalik po ang pera ng taong bayan. Yes. Ano yan eh? One of them is restitution, kung voluntary, yung isa naman dyan asset preservation para hindi mawala yung pera. Okay? Another topic tayo. Yan. Senator Joel Villanueva. Yan tayo sa topic na yan. Ombudsman Martires po, nag-grant niya yung motion for reconsideration ni Villanueva na na-reverse po yung 2016 dismissal order. Ibig sabihin po Sino mo yun? ay pwede rin po kayong mag-issue ng order nyo para i-dismiss si Villanueva based naman po sa mga current allegations. Pag-aaralan ko. We'll see what's the more decent thing to do. We want to be decent here. Sir, nakipag-usap po ba kayo kay Senator Joel Villanueva? Hindi. They reach out? He tried to reach out to my brother who sent me a text message containing the supposed reversal done by Ombudsman Martires. But they only did it now. After all the talk, all of us thinking that this order still had to be enforced, suddenly they come up with this. I think that it's something that raising more questions than answers. Diba? Lalo na dito, sir, sa opisina. Lalo na sa opisina ito. Sir, tomorrow mag-uusap kayo ni Senator Joel? Mapupunta ako ng Senate bukas for the budget of the Yan. Naku. Ombudsman. Matinding pagharap ho itong mga kababayan. Mag-uusap ho. Itong si Boying Remulla at itong si Ombudsman, itong si Senator Joel Villanueva. Kapanapanabik ho itong mga kaganapan dito sa dito sa budget deliberation ng Ombudsman bukas. Abangan ho natin. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.